Hi everyone! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And for today's video, magluluto po tayo ng sikat na recipe ng Batangas. Ito po ay ang sinaing na tulingan. So, wag na po nating patagalin. Umpisahan na po natin ang pagluluto ng sinaing na tulingan. So, meron po ako ditong tatlong sample ng tulingan na nalinis ko na po and nahiwa ko na din. Meron ako ditong hiniwa ko ng pa-straight and meron din naman ng pa-slant. So, bahala po kayo. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano yung ginawa ko doon. So, dito po muna sa isa, ituturo ko po muna kung paano natin tatanggalin yung buntot ng ating tulingan. Importante po na matanggal po natin yan. So, ang gagawin lang po natin, pipilipitin nyo lang po yan. Tapos, ay saka po ninyo dahan-dahan na hihilain para po matanggal natin yung kanyang buntot. Importante po na matanggal natin itong buntot dahil nandyan po yung dugo and yung iba sabi po nila nakakalason daw pero tingin ko hindi naman. Basta tanggalin na lang po natin. So, nalinis ko na rin po itong ating mga tulingan. Tinanggal ko lang po yung hasang and syempre, tanggalin nyo rin po yung mga laman loob. So, ang next step po natin ay hihiwaan lang po natin itong ating mga tulingan. So, ang gagawin ko po ay yung pa-straight na lang na hiwa. Mas madali po kasi ito kaysa yung pa-slant. Pero kayo pong bahala kung ano po yung gusto nyong hiwa sa inyong tulingan. Nasa sa inyo po yon. Tapos, after po natin itong mahiwa, ifa-flatten nyo lang po yan. So, gamit lang po ang ating mga palad. Ifa-flat nyo lang po yan. Dahan-dahan lang guys. Huwag naman yung masyadong ifa-flat yung inyong tulingan. So, ganyan lang. Magkabilaan po yung gagawin natin. Kahit po sa kabilang side ay ifa-flatten din po natin. And uulitin lang po natin yung process hanggang sa magawa po natin ito sa lahat ng ating mga tulingan. Tapos, after po nating ma-flatten lahat at mahiwa, lagyan lang po natin ng asin itong ating mga tulingan. And next step, meron po ako ditong mga dahon ng saging. So, ang gagawin po natin dito ay ipangbabalot po natin sa ulo ng ating mga tulingan para po hindi ito mahiwalay mamaya dito sa katawan ng ating tulingan. And then, after po nating maibalot lahat yung ating mga tulingan sa dahon ng saging, so meron po ako ditong kamyas. So, ang gamit ko po dito ay yung fresh na kamyas, pero pwede naman po kayong gumamit ng dried kamyas kung wala po kayo nito.
And next step, mag-a-assemble na po tayo. I-assemble lang po natin dito sa ating pan yung ating mga kamyas. So, ito po yung ginamit ko pero originally, ang ginagamit po talaga ng mga Batanggenyo ay yung clay pot. Pero dahil wala po tayong clay pot, ito na lang po yung gagamitin ko. Pero kung meron po kayo ay mas maganda po yun yung inyong gamitin. After po nating mai-assemble yung ating mga tulingan at yung ating kamyas, maglalagay lang po tayo dito ng tubig. So, dapat po yung tubig nito ay ka-level nung mga isda. And lulutuin po natin ito ng mga 4 to 5 hours. So, magdadagdag po tayo dito ng tubig kapag nauubos na yung tubig. Kaya dapat i-check din po natin itong ating sinaing na tulingan from time to time para masigurado po natin na hindi ito mauubusan ng tubig at para hindi po masunog yung ating mga tulingan. So, ayan, after 4 hours of cooking, eto na po ang ating sinaing na tulingan. So, dapat po itong ating sinaing na tulingan ay talaga namang napakalambot at pati yung kanyang tinik ay malambot din. Sa sobrang tagal natin itong lutuin. So, ipapakita ko po sa inyo. Napakasarap po talaga nito and pwede po natin itong i-stock or ilagay nyo lang ito sa ref. Tapos kapag uulamin nyo na ay pwede nyo po itong initin. Sobrang sarap po talaga nitong recipe na ito. So, ayun. Thank you guys for watching. And kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel. At pakiclick na rin po yung bell icon para po ma-notify kayo every time may bago po akong upload na videos. So, thank you guys again and see you on my next video. Bye-bye!